Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo malungkot lang po si Otto Ranz dito po sa vlog ko na ito. Kasi po, meron po akong ino-overhaul na 4D56. Dinala po sa akin itong makina na to, yung mismong sasakyan na to, na hindi po nakakabit yung kanyang belt doon sa balancer. Ito po yung balancer noong 4D56. Hindi po nakakabit yung maliit na belt na yon. Dalawa po kasi yung belt, timing belt, saka ito pong balancer belt. So hindi po nakakabit kasi sira na po yung kanyang balancer. Ayan, kaskas na. Talagang maingay. So hindi siya pwedeng ikabit, lalo lang magkakaproblema. So pumunta po sa akin at maganda naman ang aming naging usapan. Sabi nga po nila, nanonood po sila ng mga vlogs ko at talaga pong mapakalaki daw po ng tiwala po nila sa akin. So nagpapasalamat po ako doon. So sabi ko, sir, marami akong tanggap ngayon. Baka hindi ko yan maasikaso. Pero hindi naman daw nagmamadali. Okay. Sa madaling salita, tinanggap po namin dito yung trabaho. Para ibalik itong balancer, bumili na po ako ng surplus. Kay Sir Ariel Sonorio dyan sa Blooming Treat. Bumili na rin po ako ng 2 injectors na surplus. Para nga po makatipid. Kasi kami naman, nalilinis naman namin to, naayos naman namin to. Kung talagang pwede pang ayusin. So, ang hanap natin ay makatipid para naman hindi masayang yung pera. Ngayon, SOP lang po, kapag general overhaul, ito po kasi talagang bubuksan mo yung makina eh. So, ipapadala ko ngayon sa machine shop, yung block, at ipapadala ko po yung cylinder head. Para lahat ng settings doon at ma-check, pati yung surface, kung hindi nag-warp, ito pong cylinder head. SOP na po yun. So, pinadala ko po doon yung head. Hindi lang kaagad nasabi sa akin ni Sir Brian ng Transman Engine Rebuilders, diyan po sa Brookside, sa Cainta, na manipis na pala talaga itong cylinder head. Kung kinakailangang i-resurface, i-resurface. Kung hindi, ibabalik sa amin at sasabihin, sir, okay pa yung head. So ito pong cylinder head ay talagang kailangan talagang i-resurface kasi warp na po siya. Ngayon, nung ni-resurface, inabot na nga itong portion na to eh. Ayan o. Na hindi naman dapat tamaan to ng talim ng torno kasi nga po manipis na itong head mismo. Nawala na nga rin yung pinakalubog dito. Ito pong mga pagitan nitong intake saka exhaust, intake exhaust, may ano pa po yan dito, may nakalubog na portion pa yan. Nawala na dahil kinain na po nung talim ng torno. So ibig sabihin malaki na po ang ininipis nitong head. Dahil sa kalumaan na po ng cylinder head ng makina, nag-uumido na po ito. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, nag-uumido na po yan. At may mga portion dito sa gitna. Ito po may butas yan. Pero halos mabarahan na po nung umido. Ayan, nag-uumido. Halos nabubulok na po kasi yung aluminum. At mapapansin nyo naman yung aluminum kapag iyan ay kinakain na ng umido. Ayan na po nangyayari. Oh. Ayan. Talagang ito po ay palitin na. May problema na talaga yung cylinder head na to. Ngayon, sinabihan po ako ni Transman Engine Rebuilders na hindi na po pwede yung head. Sinabi ko ngayon doon sa customer. Medyo hindi niya natanggap. Medyo ayaw niyang maniwala. At ang sinasabi niya ay inakyat naman daw yung sasakyan dito nang hindi nag-overheat. Yun po yung sinasabi ng customer. So, baka daw napalitan yung cylinder head. Yun po yung masakit, no? Nakakasama ng loob kasi hindi po gagawin ni Otto Ranz yan napalitan tong cylinder head. Never po. Lahat ng customer po namin dito, halos ipamigay ko pa nga yung mga pyesa namin dito. Ito pa isang example. Meron po kami naging customer linggo. Sira yung kanyang shocks. Talagang tagas. Uwi pa siya ng probinsya. Binigay ko lang yung mga shocks na nandito na pinagpalitan. Bigay lang. Tanungin niyo po, yung mga pumupunta po dito sa shop namin, sa Otto Ranz, hindi po ako nagbebenta ng surplus na galing sa amin. Unless yung surplus binili mo sa ibang tindahan, yun lamang po yung binabayaran na surplus. Pero dito po sa amin, kapag surplus, ipinamimigay ko yan. Rule po yan dito. Doctrine namin yan dito. Pati mga tauhan namin dito, hindi pwedeng magtinda ng surplus, yung pinaggamitan na. Bawal po yan dito sa amin. Ngayon, ito po, hindi ko po pinalitan. Never po mangyari. Pinadala ko po yan sa Transman. Kaya nga may nakalagay pa po dito. Ayan, Otto Ranz. 2. May nakalagay po. Kita ba to? Ayan. So, galing po yan sa Transman. Sabi, baka doon naman sa Transman na palitan.
So sabi po nung may-ari ng Transman, mula nung dinala to doon sa kanila, hanggang ngayon, may CCTV sila, kaya nilang ipakita na ibinaba ito, kinuha nung tao nila, ibinaba doon sa loob ng Transman hanggang sa nagstay doon ng kung ilang araw yon at nung ginawa, mayroon pong CCTV. Hindi po napalitan. Nakakalungkot lamang po talaga. Never pong gagawin ng isang AAA na machine shop at katulad ko po na si Autorans na papalitan ko po ito. Tayo po gumagawa. Hindi po tayo gagawa ng kabulastugan. Ngayon, nagkausap na rin naman po kami ng may-ari nito at yung napagkasunduan na rin namin na bibili nga po ng cylinder head. Ang concern niya lang, hindi naman daw nag-overheat yung kanyang sasakyan. Ano kaya ang dahilan? Ito po, pakita ko po sa inyo. Ito po yung kanyang cylinder head gasket. Ayan. Ito yung kanyang cylinder head gasket. Ito po yan ha. Kita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po yung cylinder head gasket. Ngayon, kung mapapansin nyo po, meron po itong dalawang gatla dito. Kita ba yung dalawang gatla? Ayan. Yung dalawang gatla po nito, ang magsasabi na itong cylinder head gasket na to ay hindi na to standard, makapal na po ito. Nandoon na siya sa second grade ng gasket na makapal. So ito po ay dati nang may problema, kaya po nilagyan na ng makapal na gasket nung dating gumawa nitong makina na to. Ngayon, kapag po ang cylinder head ay hindi pa talaga na nare-replace, yung talagang original pa mga kapatid, ito po dapat ang kanyang gasket. Ayan, mas manipis po. Kaya wala kayong makikita dito. Na cut-out mark na A, B, C, D, E. Wala po kayong makikita. Ito po ay standard pa na gasket. Unlike po ito, ay meron na pong gatla dito. So, dito namin ibinabase kung kailangan naming magpalit ng gasket na makapal. Lalo na po kung medyo numipis na nga at nasasagad na yung reface. Kasi po mga kapatid, yung barbula, ito siya, ayan o. Ito po yung bagong barbula. Dito po galing, Fuji, Japan. So, inilagay ko po dito para makita po yung difference. No? Nakausli po kasi to. Dahil sa laki na po nung na-reface dito sa head na to, umusli na tong barbula na to. Ngayon, kung bago yung barbula at ihahasa ko yan ng ihahasa para lang lumubog to at mabawasan din yung valve seat na yan pag hinasa namin, sayang naman yung bagong barbula. Di ba? Okay. Mapag-uubra ko pa to. Ito yung luma. Ito po yung luma. Ayan, sa exhaust. Ilagay ko dito. Kung tutuusin, manipis na po ito sa kahasa. Lubog na nga yan. Oh. Tapos dito. Ngayon mga kapatid, ito usli na rin to eh. Ayan oh, meron na rin siyang usli. Pero mas malaki po dito. Kita pa RJ? Oh. Mas malaki yung usli nito. Ngayon, yun naman pong mga barbula na yan, halos nakahulma po dito yan. Kaya pag ito po tumapat dyan, nakahulma yan. Ganon. Halos saktong-sakto, kapag po hindi binawasan itong barbula na to, untog na dito. So talagang hindi na pwede. Ang mangyari lang dyan, ihahasa ako ng ihahasa ito, ninipis yung mga barbula natin, pati yung valve seat, at saka gagamit na naman ako ng makapal na gasket. Hindi na pwede yun kasi kami po nag-overhaul para hindi mag-back job. Ito po, alam ko na hindi na talaga pwede. Ba't ko pa yan gagamitin? Kaya nagre-request ako sa may-ari na bumili kami. Ang nakakalungkot, hindi po niya matanggap na may problema yung kanyang head. Kasi nga po, ang katwiran niya, umakyat siya dito sa amin, hindi naman siya nag-overheat. Kasi, ang kapal naman ng gasket niya talaga. Tapos nag-repace pa kami. Ito lang nga, tinamaan na nga yan. RJ, kita ba to? Hindi ito part nung surface. Pero tinamaan na to ng talim. So, ibig sabihin, grabe na po yung ininipis nito. Nawala na po ito. Nakita mo itim na yan, RJ? Lahat yan ay meron dito niyan. Naubos na yan. Malaki po yan. Ganun. Ito, meron pa itong konti, yung itim na yun. Oh. Ito, naubos na rin. Tinamaan na. At saka halos nabubulok na po talaga. Oh. Oh. Yung head niya. So, kalaunan po, pati ito, bibigay na tong head. Magdodoble trabaho. Another top overhaul yun, lalaki yung gastos ng may-ari. Kaya lang, siyempre mga kapatid, hindi ko naman to tatanggapin na ito'y napalitan. Hindi rin naman tatanggapin ni Transman na ito'y napalitan. Kaya nga, inire-ready na po niya yung kanyang CCTV. Basta ako po, si Autorans, hindi po gagawin yung mga ganung bagay. Para saan? Para po dito.
para masira po yung pangalan natin. Hindi po. Ang dami pong cylinder head na mabibili. Ang dami po, ito po yung lumang sasakyan, lumang makina. Pwedeng 20 years plus na po yung makina na to. At talaga pong karamihan ng mga ganitong edad. Meron nga po 4M40, nagpalit din akong cylinder head. Ang dami na po ng mga ganitong case. Sana po ma-realize din po nung ibang mga customer na kapag po naluluma na talaga yung makina mo, malaki po yung chance talaga na maapektuhan to. Dahil ito pong cylinder head aluminum, nagwa-warp po talaga yan. Kahit hindi matinding overheat, nagwa-warp yan. Lalo na kung yung huling gumawa niyan ay hindi niya nahigpitan ng tama itong mga cylinder head bolt. Tapos nakabitan pa siya ng makapal na gasket. Ang makapal na gasket, ang tendency nito habang tumatagal yan, nagbabago din po, nagsishrink yan. So pag nag-shrink to, mangyayari, magwa-warp ngayon to. Posibleng hindi yan kagad tatagas dahil may mga pandikit naman dito yan, yung gasket maker. May pandikit yan eh. So hindi kagad yan tatagas. Kaya lang, nung binuksan namin, syempre kailangan ko nang ipa-replace yan, ayan po ang nangyari. Pero mga kapatid, alam ko po, masosolve namin yung problema na to. Nagkausap na po kami ng may-ari nito. At yun nga po, moving forward po kami, move on. Naghahanap na po ako ng, siyempre, yung medyo mura lang na surplus na maganda, na maayos pa. Or baka mamaya, biglang tawagan ako ng may-ari after mapanood niya to na, kuya kasi tawagan namin eh. Kuya, bili tayo ng brand new. Yun, mas maganda. The best po yun. Kapag brand new, ito po gagamitin ko. Pero kapag surplus, maghahanap ako ng may isang gatla dito. Kasi siguradong ipare-replace ko po yung surplus eh. So kung brand new, wala po tayong problema, standard po yon, ito po yung gagamitin namin. So yun po, sasabihin ko po ulit, hindi po ito gagawin ni Transman, Engine Rebuilders, AAA po yan, lalong-lalo na po si Autorans. Mga kapatid, ito po, panoorin nyo po kung paano ko kinalas yung manibela ng Mirage na customer namin dito, yung maingay, isa pala siya sa nagkokos ng ingay. Ito po, panoorin nyo po. Kung kayo ay nakagamit nung araw, nung Mirage na Colt, yung Colt Mirage, yun po ay rack and pinion na, pero power steering. Hindi po, mabigat po yung kanyang manibela. Hindi pa po siya power. So, rack and pinion na po yun, at kapag po yung Mirage na yun, ay umiingay na yung manibela, nako, ito na po talaga kaagad yung ibinababa namin. Itong rack and pinion na to. Ayan. So itong rack and pinion na to mga kapatid ay rack and pinion nung G4 na Mirage. Ito na yung power steering. Yun nga lang, yun po ay electronic power steering po siya. May motor. Hindi katulad ng ibang mga power steering na gumagamit ng hydraulic, no? May sariling pump. So ito pong sa Mirage na G4 na to, rack and pinion na manual, ito po yun tignan nyo manual, pero nilagyan ng motor dito, yung electronic power steering para lumambot, para magkaroon ng assist. Ngayon, walang kaibahan po ito doon sa Mirage Colt nung araw na kapag nasira na yung bushing sa loob dito, ayan, iingay na po talaga kasi ito kumakalampag talaga yan. Napakaingay po niyan. So ito yung vlog ko po kagabi, ito na lang naman yung natitira pang ingay na inaayos namin doon sa Mirage na yon. So ito mga kapatid, ito po ay manual na rack and pinion. Kaya yung mga naka-Mirage po dyan na G4, yung Mirage na hatchback, na ang gamit po ay itong rack and pinion, electronic power steering, EPS. Ito lang po yun, ganito lang po kasimple. At kapag ka po umingay na talaga, yung pang-ilalim nyo, yung kapag ka nagmamaneho kayo doon sa rough road, napakaingay talaga, ito na po yung may problema. Katulad din po ito nung mga rack and pinion, nung mga sasakyan, nung mga 90s. Yan, yung mga Lancer na yan na hindi pa naka-power steering pero rack and pinion. Kakalasin namin ni Al, ito. Ito sinisira na po talaga tong oil seal na to. Yan. Sisirain namin na yung oil seal na yan para matanggal namin yung lock at maialis namin tong pinaka-pinion. Yan yung pinaka-pinion hanggang dito. Simpleng-simple lang siya, maliit lang siya, manual na manual lang talaga. Dahil lang pinakatrabaho lang nung ito, hawakan mo to. Ito, yung ipakita namin sa inyo, yung granahe dito ay para itulak at ilabas lang tong rack niya. Ayan, puro kalawang, tingnan nyo. So bubuksan namin ni Alto, aalisin niya ng lock, tapos bubunutin na namin tong pinion. Okay, Al, simulan mo na. Nabuksan, sirain mo na yan at papalitan lang naman po yung oil seal na yan.
So mga kapatid, yung mga naka-Mirage G4, kapag umingay, ito na po yun, yung inyong i-check up na lang. Yun nga lang, talagang ibababa nyo yung talangka niya. Nakakabit to doon sa talangka. Yung cross member. Ayan, ayan. Bumuka na dito, Al. Pwede mo nang sikwatin dito siguro kung ano. Ayan. So talagang sinisira na po ito at papalitan na lamang po ito ng oil seal. Anyway mga kapatid, ito namang pinakaloob nito, grasa lang yan eh. No? Hindi po ito kamukha ng mga rack and pinion na hydraulic na kapag ka nasira mo yan, nako talagang maglilik na yung ating ATF. Ito wala pong ATF, grasa lamang po ang laman nito. O sige, dito sikwatin mo na lang dito. Okay na. Yan. Okay, tapos siya angat na. Yan. So ito po yung oil seal. Ayan no. So ito may nabibili naman po nito. Actually, cover lang talaga siya. So, may nabibili naman ng oil seal na ito. Ngayon, Al, kailangan mo lang tanggalin yung lock na yun. No? Kasi, kung hindi nyo matatanggal yung lock na to, edi syempre, hindi mo rin matatanggal yung pinion. Kailangan, mabunot muna natin yung pinion. Ito na, ready na. Ayan na, tanggal na. So, ito po yung lock. Ngayon, tanggal na to, mabubunot mo na to. Yan. Tingnan nyo, puro kalawang oh. Talagang nalubog no. Sa tubig siguro, nabaha siguro to kasi yung disc brake, yung rotor disc, puro kalawang din yung pina-replace ko eh. So ngayon mga kapatid, wala namang problema to, okay pa to. Kasi kahit naman may kalawang siya, ay may grasa naman. Ngayon, ito yung kailangan ko lang mabunot. Yan. Ito mahal. So, dito sa portion na to, walang bushing dito. Kasi ang talagang magtitimpla nung clearance dito ay itong pinion. To. So yung pinion na yan, kapag ka naman hinihigpitan mo yung adjuster dito, yun na yung magtitimpla dyan. Ngayon, nandito lang yung bushing. Ayan, meron kaming special na ginawang pangkalawit dito. Sige Al, ipasok mo na yan. So ito, meron siyang ganyan. Para itutulak namin. Plastic bushing lang naman to eh. Sige Al, kapain mo muna. Ayan. Okay. Okay na ba? Ako pupukpok. Para alalayan mo dito sa baba. Sige. Hop. Tumulas. Lumalabas na sir. Lumalabas na? Ay, yan na. Kalabas na. Ito na. Ito na gamitin natin. Lumalabas na. Ayan. Alam ba, hindi matanggal. Yung labi. Yung yung maliit. Ito ba yun? O yan. Sige, tirahin mo na. Yung natin. Yan. O yan mga kapatid. Lang din tayo, diskarte rin. Ayan. Yun. O, ito na yun mga kapatid. Yung bibili natin bukas. Ito yung bushing na maluwag na para dito. Ayan o. Ito yung umiingay. Kapag nasa rough road ka, pero sa patag halos wala kang marinig. Pero sa rough road, umiingay ito dahil yung rack end, yan, dalawa kabilaan dulo, ginaganon yan. Oh. So ngayon, ito na yung bibili namin bukas. Bukas ko na isasama sa vlog ko to. No? Yung katapusan nito, yung pagbinuo namin, kapag kumpleto na. So bahala na si Al ngayon na mag-service dito. Linisin lahat yan. At bukas naman, Al, tago mo rin to Ayan. Okay mga kapatid, ipapakita ko na rin sa inyo yung dumating na differential na isasalpak namin sa Avanza. Ayan. So ito, salpak na lang, lilinisin. Al, ikaw pa rin to. Lilinisin mo para isasalpak na natin. Kasi yung bearing na in-order namin sa Toyota, matagal pa. Pero hindi ko kinancel. Kasi alam ko maraming mangangailangan kaya nag-order na po ako ng bearing. 4 na kagad ang in-order ko nung pinion bearing. Ngayon, yan si Sir. Nagpalit din po ito ng 4.6 na differential kaya ginabi na po dito. So, tetestingin na nila at ayun, nakaangat pa yung gulong sa likod. Ipapakita ko rin po sa inyo. Ito pong pinalitan ni Sir na differential. In-overhaul na rin po namin, palit din lahat ng bearing. So, ito yung pinalitan ng differential, 4.6, dating 4.1. So, ito yung mga tinanggal namin bearing. Wala eh. Kapag surplus talaga, mga kapatid, hindi ka makakapag-rely na okay talaga yung mga bearing. Ngayon, yun nandoon, yung sa Avanza, papalitan ko na rin ng bearing yun.
Kasi nakabili naman ako. Pero yung pinion bearing, di ko nagagalawin kasi wala nga pumabili. So ito yung sa mga shop, no? Yung sa axle shop bearing. Ito po yun. Ito, dalawa. Ito sa pinion, pinalitan na po namin. Yung dito po ito. Okay. Okay, kwarta. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala dito po sa amin sa Autorans. Ako po at ang aking mga kasamahan dito ay mananatiling tapat sa aming trabaho dahil ang inyo pong lingkod ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.